Bawat nilalang ay may dahilan kung bakit dumarating sa ating buhay. Ang ilan ay dumaraan lang, habang ang ilan naman ay nakalaan talagang manatili sa ating buhay. Ganon pa man, pakatandaang instrumento lamang sila ng Diyos upang pagbutihin lalo ang ating pagkatao para sa ating kapwa-tao. Magandang araw mga kabarangay, ito po ang inyong Papa Dudut na siyang magsasalaysay ng kwento ng buhay at pag-ibig ng kapuso nating si Nicole. Dito sa ating programang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, hindi ko alam sa umpisa kung sa paanong paraan ko isusulat ang kwento ng aking buhay. Niwala pa kasi akong boyfriend noon. Tawagin niyo po ako sa pangalang Nicole. Nag-iisang anak ng aking mga magulang. Guro sa isang pampublikong eskwelahan, sa amin si Mama. Habang kagawad naman sa barangay si Papa. Bata pa lamang ako Papa Dudut ay nakamulatan ko na ang magulong pamumuhay. At yun ay dahil sa propesyong pinili ni Papa. Madalas kasing nagkakaroon ng problema sa pagiging kapitan, pero ganun pa man ay walang takot pa rin niyang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa aming barangay. Ang tanging nais lamang niya ay maglingkod sa kanyang kapwa. Bukod sa pagiging kagawad ay butihing pastor rin ang aking ama. Kaya naman marami ang naniniwalang magiging tapat siyang tagapaglingkod ng barangay balang araw. Yun ay dahil sa kilala rin siyang marangal sa mga salita ng Diyos. Pero syempre hindi mawawala ang ilang naninira sa kanya. Ang madalas sabihin ng ilan ay ginagamit niya ang salita ng Diyos para utuin ng taong barangay. Sa aking mga magulang ay kay Papa talaga ako napalapit ng husto. Siya kasi madalas na nagbibigay ng lahat ng gusto ko. Si Mama naman kasi ay may pagka-istrikto. Kung hindi bawal to ay bawal yan. Bukod kina Mama at Papa ay kasama rin namin sa bahay si Lola Luning, ang ina ni Papa. Sa kabila ng edad ni Lola na 75 ay malakas pa rin ang kanyang pangangatawan. Yun nga lang Papa Dudut ay napakarami niyang pamahiing pinaniniwalaan. Bagay na madalas nilang pagtalunan ni Papa. Katwiran kasi ni Papa ay wala naman sa Biblia ang mga pamahiing pinaniniwalaan ni Lola. Pawang kathang isip lang daw ang pamahiin. Isa lang daw ang dapat nating gawing sandalan sa pang-araw-araw sa buhay. At yon ay ang salita ng Diyos. 15 taong gulang na ako nang madalas na akong isama ni na Mama at Papa sa sambahan. Kung saan madalas kong nakikita ang kaedad kong si Jude. Anak ni Uncle Joselito at kapwa kagawad ni Papa sa barangay namin. Madalas din kasi siyang isama ng kanyang ina. Moreno si Jude, Papa Dudut at sa edad niya ay matikas na rin ang kanyang pangangatawan. Bukod dun ay mabait din kasi siya kaya naman madali lang kaming nagkalagayan ng loob. Tuloy ay ginaganahan akong sumama kina Papa tuwing linggo dahil alam kong makikita ko si Jude. Siya lang kasi ang kapalagayan ko ng loob sa lahat ng kaidaran ko sa simbahan. May mga katangian kasi siyang tunay kong hinahangaan. Tulad ng galing niya sa pagpipinta ng mga tanawin hanggang sa naging matalik na kaming magkaibigan. Minsan nga ay nagagawa pa siyang biruin ni Papa kapag namamasyal siya sa bahay. Ikaw Jude ha? Baka naman nililigawan mo tong anak ko ha? Ang babata niyo pa, pabirong tanong ni Papa. Hindi po Uncle, magkaibigan lang po kami ni Kule, sagot ni Jude. Hindi naman sa pagmamayabang Papa Dudut. May angkin din naman akong kagandahan. Naman ako kay Mama ang kaputian ng aking kutis. Mahaba ang aking buhok at may kakapalan ang aking kilay. Bukod doon ay balbunin din ang aking katawan at mula nga nang maging malapit kaming magkaibigan ni Jude ay Kule ang nakahiligan niyang itawag sa akin. Kapag wala kaming pasok sa school ay madalas naming tambayan ng ilog sa aming baryo. Kung saan Papa Dudut ay madalas naming napag-uusapan ng tungkol sa mga pangarap namin. Pangarap daw niyang maging inhenyero pagdating ng panahon. Pangarap kasi niyang makapagpatayo ng sarili niyang bahay. Nabanggit din sa akin ni Jude na kapag may sama siya ng loob ay doon siya nagpupunta dahil sa wala daw siyang nakatatandang kapatid. Ang ilog na yon ay ang nagsisilbing sumbungan niya ng problema. Pansin ko rin sa tuwing mapapadpad kami sa ilog ay lagi siyang may daladalang mga bato na may iba't ibang kulay. Kapag nalulungkot ako Kule,
Maghahagis lang ako ng bato dyan sa ilog. Pakiramdam ko kasi nababawasan ang bigat ng nararamdaman ko sa tuwing ginagawa ko yun. Tulad nito, sabi niya sabay inihagis ang isang bato. Paano kapag masaya ka? Ano namang ginagawa mo? Nakikita mo itong berdeng bato? Itatabi ko lang sa puno yon para sa tuwing nakikita ko sila, maaalala ko ang panahong naging masaya ako. Sa kanya itinuro ang isang puno sa aming likuran, kung saan ay napansin ko ang berdeng batong nakapalibot dito. Aminado naman siyang hindi perpekto ang pagsasama ng mga magulang niya. Hindi rin lingid sa kaalaman kong nagagawa siyang sakta ng tatay niya. Iniisip na lang niya na para din yun sa kanyang kapakanan at hindi nga lang niya maiwasang magdamdam. Madalas daw magbangayan ang mga magulang niya. Masyado kasing siloso ang tatay niya. Kung malapit ang loob ko kay Papa ay kabaliktaran naman si Jude. Mula bata ay hindi na talaga sila magkapalagayan ng loob ng tatay niya. Magkaiba ang para lang pinapasukan namin ni Jude, kaya naman kung hindi tuwing hapon ay Sabado na kami nagkikita. May kalayuan din kasi ang bahay nila sa amin. Patid ko ang kaligayahang nadarama ni na Mama at Papa sa nalalapit na pagtatapos ko ng high school. Madalas kasi Papa Dudut ay naririnig ko silang pinag-uusapan ng patungkol sa baboy na kakatayin. Maging ang bilang ng mga taong iimbitahin. Tuloy, maging ako ay hindi na rin makapaghintay sa mismong araw ng aking pagtatapos. Sabado ng hapon, gano'n na lamang ang pagtataka ko kung bakit hindi pa pumapasyal sa bahay namin si Jude. Sumapit na rin ang linggo na hindi ko man lang nakita ang anino nilang mag-ina sa aming sambahayan. Kaya naman kinahapunan ng araw ding yon ay tinungo ko na ang bahay nila. Malapit na ako sa trangkahan ng bahay nila nang mapansin ko ang kaaalis na tricycle. Pansin kong nakabukas ang kanilang pintuan. Sa kabila noon ay kumatok pa rin ako at nakatatlong katok pa lamang ako nang lumabas na mula sa isang kwarto si Jude. Ilang segundo lang ay lumabas naman mula sa kusina ang mama niya. "Uy Jude! Parang hindi ka ata napapasyal sa bahay. Wala ka rin sa church kanina. At bakit parang nakabihis ka?" Sunod-sunod kong tanong sa kanya. "Naku anak, kadarating lang namin galing sa Manila. Inayos kasi namin yung enrollment niya sa college. Doon ko kasi siya pag-aaralin." Sabad naman ng mama niya. Gulat man ako noong oras na yon, Papa Dudut, ay nagawa ko pa ring magpanggap na parang wala lang akong narinig. "Ah, sa Manila ka pala magkokolehiyo. Di ayos kung ganon. Hindi na mahirap para sa'yo na abutin ang mga pangarap mo na maging inhinyero. Sasabihin ko naman talaga sa'yo eto kasing si Mama, nagmamadali." Paliwanag niya. "Naku, ikaw naman wala yon. Sino ba naman ako para alalahanin mo, di ba?" Sa kabila ng naisagot ko sa kanya, Papa Dudut, ay nakaramdam pa rin ako ng pagtatampo. Wala kasi siyang nababanggit sa akin na sa Manila pala siya mag-aaral sa kolehiyo. Makalipas ang ilang kwentuhan namin ay nagpasya na rin akong umuwi at nasa daan ako nang makaramdam ako ng lungkot. Sumagi kasi sa isipan ko ang tungkol sa pag-alis ni Jude. Nasa daan ako nang marinig ko ang pagtawag ni Jude sa pangalan ko. "Kuli, sigurado ka bang okay ka lang? I mean, ayaw mong ihatid kita sa inyo?" "Oo naman." Ako pa. Pinipilit kong itago sa kanya ang paggilid ng luha ko sa mga mata ko ng mga oras na yon. Mula noon ay lagi ko nang iniisip ang magiging buhay ko nang hindi kasama si Jude. Kaya naman naisipan kong isang guni kina Mama at Papa na kung maaari ay sa Manila din ako magkolehiyo. Kinagabihan ay plinano ko na sanang sabihin sa kanila ang plano ko, pero natigilan ako nang maulinigan kong nagtatalo sila. Sa pagkakarinig ko ay parang hindi sang-ayon si Mama sa plano ni Papa. Mukhang porsigido na kasi si Papa sa pagtakbo bilang kapitan sa aming barangay. Nagulat na lamang ako nang makita ko si Lola Luning sa likuran ko. Agad niya akong sinenyasan ng katahimikan. Sa kanya ako pinigilan sa kung ano ang pinaplano ko. Napansin niya kasing tinatangka akong pumasok sa silid nila Mama at Papa. Mukhang hindi yan ang tamang oras para ipaalam sa kanila ang tungkol sa nais ko. Kinabukasan mula sa aking kwarto ay dinig kong gising na sina Mama.
Pagkalabas ko ay agad kong natanaw si Papa na nanonood ng balita sa telebisyon. Habang si Mama naman ay abalang nagluluto sa kusina. Laman ng mga balita sa TV ang patungkol sa mga kandidato nagpapasa na ng kanilang Certificate of Candidacy para sa mga barangay officials. Ang ilan naman ay patungkol sa mainit na labanan ng mga politiko sa mga barangay. Doon ay agad na pinatay ni Papa ang TV at agad na tinungo ang kusina para sa almusal. O ayan, kumain ka na nang may lakas ka mamaya sa pupuntahan mo. Seryosong utos ni Mama kay Papa. Aalis ka pa? Saan ka pupunta? Sama ako. Tanong ko kay Papa. Linano ko na kasing sabihin sa kanya ang tungkol sa gusto kong pag-aaral sa malayo nang sa ganun ay mapalapit ako kay Jude. Hay naku anak, wag na at masyadong delikado. Papunta ang Papa mo sa Comelec. Magpa-file siya ng Certificate of Candidacy. Tatakbo kasi siyang kapitan. Hay, ewan ko ba dyan sa ama mo? Nakasimangot na sabi ni Mama. Nagulat na lamang kami nang marinig namin ang pagkabasag ng baso sa sahig at nasagi pala ito ni Papa nung akmang tatayo siya. Alam mo bang may masamang pangitain niyang pagkakasagi mo ng baso? Huwag mo na lang kayang ituloy ang lakad mo. Iba talaga ang kutob ko eh. Kabadong pagpigil ni Lola kay Papa. Ayan na naman kayo Nay eh, sa mga pamahiin niyo. Wala sa Biblia yan. Kaya relax lang kayo Nay. Pagkakalma ni Papa kay Lola saka siya tuluyang umalis ng bahay. At dahil nga sa hindi talagang mapakali si Lola, kumuha muli siya ng isa pang baso at sa kanya sadyang binasag. Kailangan daw kasing parisan yung basong nabasag ni Papa. Pangontra daw sa nakaambang panganib. Kinahaponan Papa Dudut ay namataan ko si Jude sa tapat ng bahay namin. Lalapitan ko siya ay malugod niyang inabot sa akin ng isang regalo. Baka hindi na raw kasi siya makadalo sa mismong araw ng graduation ko. Sa makalawa na kasi ang biyahe nila papunta sa Maynila. Hiniling din niya na buksan ko ang regalong bigay niya. Nang buksan ko ito ay natuwa naman ako sa laman. Maraming bato na umiikot lamang sa 4 na kulay. Berde, dilaw, pula at asul. Gusto ko sanang iwan sa iyo itong mga bato kuli. Dalhin mo ito saan ka man magpunta. At kapag makaalala kang dumaan sa ilog, alam mo na ang gagawin mo ha. Itapon mo lang sa ilog lahat ng pangit na nararamdaman mo. Itong asul kapag nalulungkot ka. Dilaw kapag may kinakatakutan kang mangyari. Etong pula naman kapag galit ka at kapag masaya ka naman. Itago mo lang tong berde. Nakangiting sabi niya sa akin. Bakit parang nagpapaalam ka na? At bakit kasi kailangan mo pang lumayo eh? Hindi ka na ba babalik? Babalik pa rin. Pero hindi ko kasi sigurado kung makakauwi pa ako sa tuwing magtatapos ang pasukan eh. Hayaan mo. Susubukan kong sulatan ka kapag nandun na ako. Bukas na kasi ang alis namin ni Mama. Mabuti na ito nang malayo na ako sa papa ko. Yun din kasi ang gusto ni Mama. Sagot niya sa malungkot kong tanong na sinuklian ko na lamang ng yakap. Mula noon ay parang nabawasan ko ang dahilan upang maging masaya Papa Dudut. Nakakalungkot kasi na hindi man lang niya masaksihan ang pagtatapos ko sa high school. Parang hindi ko lang kasi kakayanin ang paglayo sa akin ng lalaking itinuring ko ng matalik na kaibigan. Walang araw na hindi ko iniisip si Jude Papa Dudut. Sa tuwing naalala ko siya ay hinahawakan ko ang mga batong bigay niya. Inilalagay ko ang mga yon sa bag ko para kahit papaano ay parang kasama ko na rin siya saan man ako magpunta. Maging sina Mama at Papa ay napapansin na rin ang pagiging tuliro ko. Parang hindi na nga daw ako excited sa aking graduation. May mga sandali kasing parang wala ako sa sarili ko. Magugulat na lang ako na may inuutos pala sa akin. May mga pagkakataon pa rin Papa Dudut na mali-mali na palang kinikilos ko. Yung babasahin ko ang mukha ko para maghilamos pero lalagyan ng toothpaste ang pinipihit ko. Kung hindi pa ako pinuna ni Lola Luning ay hindi ko pa mapagtatangtong mali na pala ang ginagawa ko. Ikaw babae ka ha? Ano bang nangyayari sa'yo? Abay muntik mo nang ipanghilamos yung toothpaste mo ha? Wala po to Lola. Siguro kinulang lang ako ng tulog.
Ay sus, kunwari ka pa halatang halata naman sa'yo. Dugtong ni Lola na nagpakaba sa akin. Hanggat maaari kasi Papa Dudut ay ayokong isipin nilang si Jude ang dahilan. Kaya naman naisipan kong tanungin muli si Lola. Halata po ang alin, Lola? Akala mo ba hindi ko napapansin na kaya ka nagkakaganyan ay dahil may buwanang dalaw ka? Oh, tama ako di ba? Sagot niya na bahagyang nagpatawa sa akin. Magtatatlong linggo na ang lumipas ngunit wala pa rin akong natatanggap na sulat mula sa kanya. Ganun pa man ay hinayaan ko na lamang at marahil ay abala lang siya kaya hindi niya maasikasong sulatan ako. Kaya naman pinilit ko na lamang na ituon sa ibang bagay ang atensyon ko. March 28, araw ng aking graduation. Masayang masaya sina Mama at Papa na tawagan ang pangalan ko sa entablado bilang First Honorable Mention. Sinadya ko talagang hindi banggitin sa kanilang tungkol sa award ko bilang sorpresa. Kaya naman gano'n na lamang ang tuwa ni Papa nang pauwi na kami sa amin. Masaya niyang ipinagyabang sa mga bisita ang medalya ko at inabangan ko naman ang pagdalo ng tatay ni Jude. Makikibalita sana ako kung kumusta na si Jude, subalit nabigo ako dahil ni anino niya ay hindi ko nakita. Kaya naman tinuon ko na lamang sa mga bisita ang atensyon ko. Usap-usapan ang mga bisita noon ang pamilya nila Jude na kaya daw sila umalis ay dahil sa nadadalas na raw ang pag-aaway ng mga magulang niya. Ang ilan naman ay nagsasabing pinalayas kasi sila ni Uncle Joselito. May mga balita ding kumakalat na hindi sila totoong mag-ama. Hindi ko na lang pinansin ang mga yon, Papa Dudut. Ang tanging mahalaga kasi sa akin ay ang malaman ko ang kalagayan ni Jude. Karamihan sa kamag-anak namin ay tuwang-tuwa rin sa medalyang natanggap ko. Mukhang malayo raw ang mararating ko. Ilan sa mga bisita ay nagtatanong na kung anong kurso ang gusto kong kunin at kung saan ako mag-i-enroll sa kolehiyo. Nagulat na lamang ako nang biglang sumabad si Papa. Political ad ang kukunin niyang kurso sa pagkukolehiyo. Siya na kasi ang susunod sa yapa ko kapag nagkataon. Bida niya sabay tawanan nila ng mga bisita. Pagkasabi ni Papa ng mga katagang yon, Papa Dudut, ay bahagya akong nadismaya. Mukhang malabo na kasing payagan nila ako makapag-aral pa sa Maynila. Dati na palang may plano si Papa sa kurso at school na papasukan ko. Gusto kasi niyang sundan ko ang yapak niya bilang isang politiko. Sa totoo lang ay hindi ko gusto ang kursong napili niya. Alam ko kasi kung gaano kagulo ang mundo ng politika. Kung ako ang masusunod ay BS Psychology sana ang nais ko. Kaya naman simula nang narinig ko yun ay hindi na ako mapakali. Kinabukasan, Papa Dudut, ay agad ko siyang kinausap. Medyo alanganin pa kung sisimulan ko na pero kinalaunan ay nagkaroon din ako ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang gusto ko. Kung yan ba ang gusto mo anak sige, gawang bahala. Basta kung saan ka masaya. Doon ako. Gut ni Papa na talaga namang nagpagaan sa pakiramdam ko. Walang pagsidla ng kaligayahang nararamdaman ko noong naipasa ko ang admission test sa isang pampublikong universidad. Ang ilan sa mga nalalabing bakasyon ko ay itinuong ko naman sa pagtulong sa pangangampanya ni Papa. Magastos pero okay lang at ang mahalaga ay makatulong ako sa mga magulang ko. 3 silang magkakatunggali sa pagiging kapitan at isa nga doon ang Papa ni Jude na si Uncle Joselito, habang ang isa naman ay si Uncle Badong, isa sa maituturing na may kayang personalidad sa barangay namin. Ang buong akala namin ni na Mama ay masisira na ang pagiging magkaibigan nila Papa at Uncle Joselito, pero nagkamali kami. Bago pa man din kasi nagsimula ang kampanya ay nilinaw na sa amin ni Uncle Joselito na walang magbabago. Kaibigan pa rin daw ang turing niya kay Papa. Manalo man daw siya o matalo. Sobrang dikit ang pagitan ng mga magkakatunggali sa pagiging kapitan, Papa Dudut. Kaya naman hindi maiwasan ni na Papa at Uncle Joselito ang mangamba. Iniisip lang nila si Uncle Badong. Isa kasi sa mga pinangangambahan nila ay baka daw daanin nito sa lagay ang mga botante sa amin. Vote buying kumbaga. Hanggang sa dumating na nga, Papa Dudut, ang araw na pinakahihintay nila. Ang araw ng halalan para sa barangay official.
Gano'n na lamang ang sayang naramdaman namin na maideklara si Papa bilang bagong kapitan ng aming barangay. Maayos namang tinanggap ni Uncle Joselito ang naging resulta ng halalan. Hindi nga namin akalaing magagawa pa rin niyang makisaya sa selebrasyon namin sa bahay. Kasama naming nagdiwang ang ilan sa mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. Napapalibutan ang buong bahay namin ng tugtugan, lahat ay nagdidiwang sa pagkapanalo ni Papa. Ang buong barangay ay nakasaya sa amin ng gabing yon at nabalutan ng ingay at halakhakan ng buong bahay. Nang maging kapitan si Papa ay saka ko palang nakita ang tunay na kahulugan ng public service. May mga pagkakataon kasing sinasadya na siya ng ilan sa mga kabarangay namin at nakikita ko kay Papa yung sinseridad sa paglilingkod. Gustuhin ko man siyang tularan, Papa Dudut, nangingibabaw pa rin sa akin yung pangamba. Pangambang baka hindi ko mapantayan ng dedikasyon ng aking ama. Mula sa public university ay napadpad kami sa isang barangay kung saan kami nakakita ni Brian ng boarding house. Bukod kasi sa malinis ang nasabing paupahan ay mura din. Kaya naman kinuha na namin. Nung una ay medyo nahirapan pa akong mag-adjust pero unti-unti rin ako nasanay sa tulong ni Brian. May pagkaharot rin siyang kasama, Papa Dudut. Kapag nagkakakwentuhan nga kami kung sino-sinong lalaki ang binibida niya sa akin. Maging ang mga karanasan niya sa mga lalaking nakakasama niya. Meron daw yung sobrang galing at meron din daw sobrang boring. 20 anyos na kasi siya noon pero nasa first year college pa rin. Pinauna daw niyang makatapos ang bunso niyang kapatid. At habang hindi pa siya nag-aaral noon ay tinuunan muna niya ang atensyon sa paghahanap buhay. 4 na taon siyang nagtrabaho bilang parlolista sa Quiapo, Manila. Nung una ay hindi ko talaga akalaing 20 anyos na pala siya. Bukod kasi sa payat niyang pangangatawan ay marunong din siyang mag-ayos. Magkaiba kami ng kursong kinuha, kaya naman tuwing gabi na kaming nagpapang-abot sa boarding house. Naging mahirap para sa akin ang unang 3 araw ko sa eskwelahan. Wala naman kasi ako halos kakilala. Hanggang sa nakilala ko ang isa sa mga classmates ko, Miriam na 22 anyos naman. Tulad ni Brian ay may pagkaharot din siya. Kaibahan nga lang ay babae si Miriam. Ganun pa man ay masipag naman mag-aral si Miriam kaya naman agad niyang nakuha ang loob ko. Isang bagay lang na hindi ko nagustuhan sa kanya ay ang kanyang paninigarilyo. Ayon sa kanya ay mula siya sa mahirap na pamumuhay pero pinagtataka ko talaga sa papaanong paraan niya na isisingit ang mga luho niya. Nakikita ko kasing kompleto siya sa kagamitan. Sa unang tingin talaga'y hindi mo akalaing laking hirap siya. Puro mamahalin at signature ang suot niyang damit. Kaya akalain mo talagang anak siya ng mayaman. Gustuhin ko mang usisahin ay hinayaan ko na lamang. Baka kasi hindi niya magustuhan ang pagtatanong ko at ayaw ko namang masira ang pagkakaibigan namin. Naniniwala kasi akong darating din ang panahon at kusa siyang magsasabi. Tuwing weekend ay umuwi ako sa probinsya upang makasama sina mama at papa. Kahit papaano ay masaya ako sa tuwing naibabalita ko sa kanila ang mga achievements ko sa eskwelahan. Si Papa ang unang nagre-react sa tuwing nagkukwento ako sa kanya, kesyo ipinagmamalaki niya na sa kanya ako nagmana. Ganon lang lagi ang nagiging route ako sa buong linggo. Aral mula Lunes hanggang Biyernes, uuwi sa amin sa probinsya tuwing Sabado hanggang Linggo ng hapon. Pagkababa ko sa kalapit na palengke ay agad kong tinungo ang isang shopping mall para bumili ng cellphone. Kasalukuyan kong tinetest ang cellphone na bibilhin ko nang may grupo ng kalalakihang nag-aasaran sa akin likuran. Sa hindi ko malamang dahilan ay bumangga sa akin ang isa sa kanila dahilan upang mabitawan ko ang hawak kong cellphone. Nabasag ang screen nito sa sobrang lakas ng pagkakabagsak. Sa inis ko ay nabulyawan ko ang lalaki. Ano ba naman yan? Tingnan mo, nabasag tuloy. Ay miss, sorry. Sila kasi tinulak ako eh. Sorry talaga. Anong sorry? Bakit kasi kailangan magtulakan? Bayaran mo to. Pasigaw na utos ko sa lalaki. Eh wala akong pera miss. Sorry talaga. So ganun na lang yon. Sorry period. Ang saya mo rin naman ano.
Sa hindi ko talaga sinasadya, miss eh. Tama na yan, Jake. Ako na lang ang magbabayad. Sabay ng isang tinig mula sa kanyang likuran. Mukhang mas nakakatanda sa mga lalaking kaharap ko ang mamang nagsalita. Ilang sandali pa'y nagsalita ang lalaking bumangga sa akin. Tinawag niyang Sir Bien ang mama saka nagpaliwanag. Narinig kong pinagsabihan siya nito na sa susunod ay mag-ingat na lamang sa kanya inutusang umalis na. Kalapit sa akin ng mama ay bahagya akong kumalma. Pagkatapos noon ay inabot na niya ang bayad ng cellphone sa sales lady. Pasensya ka na sa estudyante kong yun, miss ha. Galawgaw kasi talaga yan eh. Kaya laging nadidisgrasya. Paliwanag ng lalaki. Pagkarinig ko noon ay nagpakuha na ako ng isa pang unit sa sales lady para bilhin ko. Pauwi na ako nang mapansin kong nakasunod pa rin sa akin ang mama. Pauwi ka na ba? Gusto mo ihatid na kita? I have my car if you want. Pag-aalok niya. Hindi na po. Hindi naman po kalayuan ng boarding house ko dito eh. Magta-tricycle na lang po ako. Sige na, para makabawi naman ako sa ginawa ng estudyante ko. Don't worry, hindi naman ako masamang tao. Iuuwi kita sa boarding house ninyo ng safe and sound. Bulalas niya sabay ngiti. Dahil sa mukhang wala siyang planong tantanan ako ay pinagbigyan ko na lang siya. Nasa daanan na kami nang magpakilala siya sa akin bilang Bienvenido. 44 anyos pero hindi masyadong halata. Wala pang asawa at kasalukuyang nagtuturo sa isang private university. Isang taon lang ang diferensya ng edad nila ni Papa. Mabait naman siya at masayahing kausap. Kasarapan ng kwentuhan namin ang mapansin kong nalagpasan nito yung boarding house namin. Dahil doon ay wala na kaming nagawa kundi ang magtawanan na lamang. Sa kanya binuelo ang kanyang sasakyan patungo sa boarding house. Malapit na sana kami sa boarding house ko nang bigla siyang mag-ayang kumain sa labas. Wala na daw kasi siyang gasol sa bahay. Kaya kumakain na lang siya sa labas. Alam ko namang palusot lang niya yon. Ganun pa man ay pumayag na lamang ako sa kanyang paanyaya. Medyo naiilang pa nga ako habang kumakain kami sa isang food chain. Napaka maasikaso kasi ni Bien. Hindi lang ako sanay na kumakain sa labas na may kasamang lalaki. Idagdag mo pa yung hiya ko sa tuwing may napapatingin sa aming ibang tao. Habang kumakain kami ay nagsimula na magkwento si Bien patungkol sa buhay niya. Bukod sa pagtuturo papadudot ay sumasideline din siya bilang isang arkitekto. Malalaking tao raw kadalasan ang nagiging kliyente niya. Kaya naman hindi ganun kahirap sa kanya ang makapag-ipon. Kaya naman pala ganun na lang kadali sa kanyang bayaran ng cellphone na nabagsak ko. Dahil galante siyang tao. Mag-isa na lamang daw kasi siya sa buhay mula nang namatay ang kanyang mga magulang. Sumakabilang buhay na raw ang mga ito sa sobrang katandaan. Hindi ko na nagawang kwentuhan siya ng patungkol sa buhay ko, Papa Dudut. Sakto kasing tapos na kaming kumain nang nagring ang cellphone ko. Si Brian. Siya kasi ang una kong tineksan pagkabili ng cellphone ko. Pinapauwi na niya ako sa boarding house at natatakot daw kasi siyang mag-isa gawa nga nang wala pa ang mga boardmates namin. Agad namang naunawaan ni Bien ang pagpapaalam ko. Sa kabila noon ay nagawa pa niya akong ihatid at kinuha rin niya ang cellphone number ko. May utang pa nga daw ako sa kanyang kwento-kwento ng buhay ko. Pagkabukas ko, papadudot ng pintuan ng boarding house ay bigla na lamang humiyaw si Brian sa pagkasalubong sa akin. Bakit, friend? Pinasok ba tayo na magnanakaw? Ano? Sinaktan ka ba nila? Okay ka lang ba? Tarantang mga tanong ko sa kanya sa pag-aakalang napasukan kami ng masamang loob. Sira, natutuwa lang ako kasi may juwawi ka na. Congrats girl! Tuwang sabi niya sabay alog sa mga kamay ko. Juwawi? Anong juwawi? Ano ka ba? Juwawi lang, hindi mo pa alam. From the root word, jowa means boyfriend, BF. Oh, hindi ba boyfriend mo yun nagkatid sa'yo? Nakita ko kaya. Boyfriend? Ikaw pala tong sira eh. Kaibigan ko lang yun. Sagot ko sabay bitaw sa mga kamay niya. Kinabukasan pagkapasok ko sa school ay agad kong napansin ang pagiging tulala ni Miriam.
Nung una ay hindi ko muna siya pinapansin. Pero natapos na ang klase namin at lahat nang wala pa rin nagbabago sa itsura niya. Nang tanungin ko naman siya ay puro wala o hindi lang ang naisasagot niya. Gustuhin ko man siyang usisain ay hindi ko na rin nagawa. Simula kasi nang kulitin ko siya ay para bang iniiwasan niya ako. Tuloy ay hindi ko alam kung ano ba talaga ang problema niya. Iniisip ko nga baka may nagawa akong kasalanan sa kanya. Ayaw lang niyang sabihin. May mga araw din na lumiliban siya sa klase. Kung minsan naman ay late na siyang dumarating. Maging ang ilan sa mga classmates namin ay pinag-uusapan na siya. Halatang halata daw kasi na nangangayayat ang kanyang katawan. Kaya naman napag-usapan na baka nagdadalang tao siya. Ang ilan pa ay nagtatanong sa akin kasi nga kami ang malapit na magkaibigan. Dahil sa gusto kong maprotektahan ang kaibigan ko ay idinadahilan ko na lamang na tinatrangkaso. Kahit na nga wala pa akong ideya kung ano ba talagang nangyayari sa kanya. Sa tuwing tinatangka ko kasi siyang kausapin ay nilalayuan niya ako. Kung minsan naman ay nalalapitan ko siya pero hindi naman ako masyadong iniimikan. Hanggang sa natsambahan ko siya papadudot. Eksakto kasing tapos na ang klase namin sa isang subject nang mapansin ko siyang hindi pa tumatayo sa kanyang kinakaupuan. Sa paglapit ko sa kanya ay napansin ko na ang pagpatak ng luha niya. Kaya naman minabuti kong tabihan siya. Akmang aakbayan ko pa lamang sana siya nang bigla niya akong niyakap. Saka siya humagulhol ng iyak. Ang sama-sama ko, friend. Ang sama-sama ko. Wala akong kwentang tao. Bakit? Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Alalang tanong ko habang hinahagod ko ang likuran niya. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pihadong papatayin ako ng nanay ko nito. Nabuntis ako, friend. Pero tinakbuhan ako ng walang yang lalaking yon. Duwag. Wala daw sa usapan namin ang pagbubuntis ko. Tama ba namang rason yun? Ano? Naku, problema nga yan. Pero tahan na, Miriam. Magiging okay din ang lahat. Isipin mo na lang na hindi ka tatandang mag-isa. Biyaya ang sanggol. Hindi, Nicole. Hindi. Hindi kailanman magiging okay ang lahat. Ang sama-sama ko. Ano ba kasing nagawa mo? Pinalaglag ko na yung bata. Sa takot kong baka mapatay ako ni mama. Nakapatay na ako. Patawarin sana ako ng Diyos. Sa sinabing yun ni Miriam, papadudot ay saglit akong natigilan. Hindi ko na kasi alam kung papaanong paraan ko pa siya patatahanin. Maging ako ay nagulat sa naging revelasyon niya. Kung sana noon pa niya sinabi sa akin ang patungkol sa kanyang pagbubuntis ay marahil ay nagawa ko pa siyang pigilan. Patuloy pa rin ang pag-iyak niya nang magsidatingan ng ilang mga estudyante. Sila kasi ang susunod na gagamit ng silid na kinakaroonan namin. Naiintindihan ko na kung bakit gano'n na lamang katamlay si Miriam sa mga nagdaang mga araw. Noon niya mas kailangan ng isang kaibigan, kaya naman hindi ko siya pinabayaan, papadudot. Sinamahan ko siyang mangumpisal sa simbahan hanggat maaari ay hindi ko siya hinahayaang mag-isa para hindi siya makapag-isip ng kung ano-ano. Hanggang sa nakumbinsi ko siyang magiging maayos din ang lahat. Basta magsilbi na sanang aral sa kanya ang lahat ng mga pangyayari. Hindi nagtagal ay unti-unti na ring nagbalik sa dati si Miriam. Yun nga lang, mas lalo siyang naging mapusok sa pakikipagrelasyon. Nagugulat na lamang kasi ako na iba-iba ang nakikita ko naghahatid sa kanya sa school, mas lumala pa ang kalagayan niya. Dahil nakikita ko na rin siyang nagsisigarilyo. Sinubukan ko siyang paalalahanan pero napahiya na lang ako nang isagot niya sa akin ang, "Alam kong ginagawa ko, Nicole. Hindi naman kita nanay para pakialaman mo ko eh. At huwag ka rin mag-alala. Hindi na mauulit yung pagkakamali ko noon." Sagot niya saka muling humithit ng yosi. Kaya naman mula noon ay nilimitahan ko na ang sarili ko at hinayaan ko na lamang siya sa mga gusto niyang gawin. Tiwala naman akong natuto na siya sa mga naging karanasan niya. Ganun pa man ay wala pa rin nagbago sa pagkakaibigan namin. Yun nga lang ay hindi ko siya magawang sabayan sa bisyo niya.
Magmula noon ay napapansin kong nagigipit na siya. May mga araw kasi na humihiram siya sa akin ng pambili ng mga sigarilyo. Biyernes ng umaga nang biglang magring ang cellphone ko at walang pangalan na ang phone book ko sa numerong tumatawag. Saglit pa akong napaisip bago ko ito sinagot. Pagkasagot ko ay agad na nagpakilala ang tinig ng lalaki sa kabilang linya. Si Bien. Kinukumusta ako at nangungulit kung kailan raw kaming magkikita. Wala akong maisip na maisagot hanggang sa nagpaalam siyang pupuntahan na lang daw niya ako sa boarding house. Hindi na kailangan. Sige, magkita na lang tayo sa labas. Agad na sagot ko sa kanya. Ayaw ko kasi nung ideyang pupuntahan pa niya ako sa boarding house. Baka kasi kung ano pang isipin sa kanya ng mga ka-boardmates ko, lalo na ng kaibigan kong si Brian. Kaya naman pumayag na ako sa paanyaya niyang lumabas. Sa isang mamahaling restaurant kami nagkita kinagabihan. Naging maayos naman ang lahat at sa wakas ay naikwento ko rin sa kanya ang patungkol sa buhay ko. Nang nabanggit ko sa kanya ang pangalan ni Papa ay nagulat ako sa reaksyon niya. Naging kaibigan daw pala niya ang aking ama. Ako nga ang may gawa ng floor plan ng barangay hall ninyo. At sa lugar ninyo at sa probinsya ninyo, maraming magagandang mga babae. Pagbibida niya sa akin. Naku bolero, paano ka naman napadpad doon? Classmate ko sa isang subject noon ng papa mo hanggang sa naging magkaibigan kami. Bahagya akong natuwa sa naging kwento sa akin ni Bien. Mula noon ay naging malapit na kaming magkaibigan ni Bien. Nadadalas na rin ang text at tawag niya sa akin. Walang mali siya para sa akin ang kabutihang ipinapakita niya. Kung maayos ko man siyang pakitunguhan, yun ay dahil sa matalik na kaibigan siya ng papa ko. Bukod sa matalino ay masaya siyang kausap. Kung may mga bagay man na pareho sila ni papa, yun ay ang pagiging mabait at malambing. Kaya naman magaan din ang loob ko sa kanya. Kapag kasama ko siya ay pakiramdam ko nakokompleto muli ang pagkatao ko. Para kasi siyang ama kung magmalasakit. Minsan nga ay inaalokan niya ako ng pera kapag kinukulang ako. Pero ayaw kong tanggapin. Mas gugustuhin ko pa kasing umutang na lang kay Brian kaysa manghiram sa kanya. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang ako nang bigla niya akong dinalaw sa boarding house. Sapay kinagulat ko nung makita ko siyang may hawak na isang bouquet ng bulaklak. Bien, saan tayo aakit ng ligaw at may dala ka pang bulaklak? Pabirong tanong ko sa kanya. Saan pa nga ba di dito? Aakit ako ng ligaw sa'yo. Anong say mo? Sagot niya na agad namang nagpa-tameme sa akin. Matagal na kitang gusto, Nicole. Lately kasi hindi ka na mawala sa isipan ko. Mahal na nga ata kita Matagal-tagal na rin tayo magkaibigan. Sana naman ay bigyan mo ko ng pagkakataong mahalin ka ngayon. Dugtong pa niya. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Mabuti na lamang at wala si Brian, kung nagkataon kasi baka kinantsawan na lamang niya ako. Kahit pa paano ay pinakitunguhan ko pa rin ng maayos si Bien ng mga oras na yon. Malugod ko pa rin tinanggap ang bulaklak na dala niya at wala namang problema sa akin kung manligaw siya. Hindi naman siguro siya mahirap mahalin dahil naging magkaibigan na kami. Iisip ko nga lang ay ang agwat ng edad namin. 44 na siya habang ako naman ay 19 years old pa lamang. Baka kasi kung anong isipin ng ibang tao. Iniisip ko rin ang magiging reaksyon ng mga magulang ko kapag nalaman nilang halos kaedad ni Papa ang magiging boyfriend ko. Idagdag mo pa yung katotohanang si Jude pa rin ang hinahanap ng puso ko. Pero wala akong nagawa kasi nga magkalayo kami. Hindi ko nga alam kung kumusta na nga siya na lalong nagpapahirap sa aking kalooban. Umabot din ang ilang buwan ng panunuyo sa akin ni Bien bago ko siya tuluyang sinagot. At masasabi ko Papa Dudut na hindi siya mahirap pakisamahan. Masaya akong nakakasama siya at ang pinakagusto kong katangian niya ay ang pagiging malambing at pagiging maalalahanin niya. Nakakalimutan ko ang lahat ng problema ko sa tuwing siya ang kausap ko. Siya kasi yung tipo ng hindi boring kausap. At sa tuwing nababanggit ko sa kanya ang problema ko, lagi niyang pinapadama sa akin na hindi ako nag-iisa. Na lagi siyang nandyan para damayan ako.
Naipakilala ko na rin siya kay Brian Papadudut at hindi nga siya makapaniwala sa layo ng agwat ng edad namin. Sa totoo lang, Papadudut ay hindi talaga halata kay Bien ang edad niya dahil sa magaling siyang magdala. Hindi ko rin makakalimutan kung gaano siya kagaling humalik. Minsan kasi nang sunduin niya ako mula sa klase ay napagtripan naming mag-stroll gamit ang kotse niya hanggang sa nakarating kami sa isang resort sa Batangas. Pero agad din kaming umalis, nairita kasi siya sa ingay ng mga nagvi-videoke sa mga tindahan. Pauwi na kami nang bigla niyang ihinto ang sasakyan sa gilid ng daanan kung saan ay may natatanaw kaming dagat. Ang akala ko pa nga noon ay nasiraan siya ng makina. Bahagya pa akong natakot sa dilim ng kapaligiran. Tanging ang buwan at mga bituin lang noon ang nagsisilbing ilaw namin sa daanan. Hay, buti pa dito tahimik, walang ingay, walang polusyon, sabi niya habang pinagmamasdan ng pag-agos ng tubig sa batis. Bakit ba dito ka pa nahinto? Hindi ka ba natatakot? Baka kasi mamaya may masamang loob dito. Ano ka ba naman mahal? Basta kasama mo ko, wala ka dapat ikatakot. Okay? Sagot niya sabay hawak sa aking baba. Pagkatapos nun ay agad niyang inilapit ang mukha niya sa mukha ko. Muli na namang namagitan ang katahimikan sa aming pagitan noon hanggang sa namalayan ko na lang ang paglapat ng kanyang mga labi sa labi ko. Ganon na lang ang bilis ng pintig ng puso ko. Yun kasi ang unang pagkakataon na mahahalikan ako. Noong una naiilang pa ako gawa nga ng hindi ko talaga alam ang makipaghalikan. Halikan na tumagal pa ng ilang minuto. Kasalukuyan ang aming halikan nang maramdaman ko ang paggapang ng isang kamay niya sa aking balakang. Kaya naman agad ko siyang naitulak. Bagay na kinagulat niya. Sorry mahal. Sorry talaga. Nadala lang ako. Patawad. Biglang sabi niya. Naiintindihan ko naman siya Papadudut kaya nga hindi na lamang ako umimik pa nung humingi siya ng paumanhin. Pagkatapos nun ay muli niyang pinaandar ang kotse upang makaalis na kami. At kahit nasa daanan na kami noon ay wala pa ring imik si Bien. At makalipas nga ang ilang minuto, pagkahatid niya sa akin sa boarding house ay tumunog kaagad ang cellphone ko. Mensahe mula sa kanya kaagad ang bumungad sa akin. Panay pa rin ang paghingi niya ng tawad sa naging kapusukan niya. Nangako naman siyang hindi na yon mauulit, na hindi na niya ako pipiliting gawin ng isang bagay na labag sa kalooban ko. Saka ko naman siya agad nireplyan ang pagpapatawad ko upang hindi siya masyado mag-isip pa. Halos kay Bien na nga umikot ang buong buhay ko noon. May mga pagkakataon pa nga kasing araw-araw na kaming magkasama. Kung hindi man sa school ay sa boarding house ang aming tagpuan. Naging masaya naman ang aming naging relasyon. Relasyon na umabot na rin ng higit 1 taon. May mga tampuhan man minsan, hindi naman namin pinapatagal Papadudut. Minsan kasi nagtatampo siya kapag nararamdaman niyang parang ikinakahiya ko siya. Bagay na wala namang katotohanan. Mahiyain lang kasi talaga akong tao kaya hindi ko siya madalas nasasabayan sa hilig niyang pagdalo sa mga salo-salo. Huwebes ng umaga nang maabutan ko si Miriam na nakikipagkwentuhan sa mga kaklase namin. Sa pagkarinig ko ay parang masaya niyang ikinikwento ang bagong boyfriend niya. Magaling siya kumpara sa mga naging boyfriend ko na dati. Alam na alam niya ang ginagawa niya. Baka naman mawili ka na sa kanya niyan. Hanap-hanapin mo na siya ha. Pabirong kantsaw ng kaklase namin. Precisely. Ang boring kaya ng boyfriend na walang kaalam-alam. Sa alam mo na. Kaya kapag namili kayo ng lalaki, dapat yung hustler. Pilyang sabi niya sabay tawa. Tuloy ay lumabas din ang pagkapilya ko. Napaisip ako, hustler din kaya si Bien. Habang nagtatagal ay naninibago ako sa mga kinikilos ni Bien Papadudut. Isang hapon habang magkasama kaming kumakain ang biglang magring ang cellphone niya. Pagkasagot niya sa tawag ay saglit siyang lumayo sa mesang kinakaroonan namin. Bagay na hindi naman niya ugali. Minsan kasi kahit maingay ang paligid namin ay matyaga pa rin niyang kinakausap ang mga tumatawag sa kanya. At pagkabalik niya ay pansin ko na nag-iba ang kanyang mood. Nagawa ko pa nga siyang tanungin kung may problema ba siya ngunit ang tanging naisagot lamang niya ay may konting aberya lang daw sa projects na hawak niya.
Mula noong araw na yon ay kapansin-pansin ang pagbabago ni Bien, Papa Dudut. May mga araw kasi na hindi na niya ako nasusundo sa school. Minsan naman ay amoy alak siyang namamasyal sa akin. Hindi ko talaga alam kung anong pinagdadaanan niya. Sa tuwing tinatanong ko naman siya ay puro wala lang. Pagod lang ang naisasagot niya. Nagagawa na rin niya akong tanggihan sa tuwing inaaya ko siyang kumain sa labas. Tuloy pakiramdam ko ay nanlalamig na siya sa akin. Nagawa ko pa nga siyang awayin sa text sa inis ko. Mabuti na lamang at hindi niya sinabayan ang init ng ulo ko. Bagkus ay agad niya akong sinuyo at nagpaliwanag. Toxic lamang daw kasi siya sa dami ng projects na kailangan niyang tapusin. At nadagdagan pa nga ang problema ko nang makatanggap ako ng tawag mula kay mama. Tinakbo raw sa ospital si Papa dahil sa pananakit ng kanyang tagiliran. Kailangang operahan si Papa sa lalong madaling panahon. May nakita kasing tubig ang doktor sa kanyang baga. Mula nga noon ay nagigipit na ang mga magulang ko. Halos napupunta na kasi sa gamutan ni Papa ang mga savings nila. Minsan ko na ring sinuggest sa kanila ang pansamantalang paghinto ko sa pag-aaral. Kapag ginawa mo yan anak, para mo na rin binigo ang papa mo. Kaya natin to. Huwag mo kaming alalahanin. Makakayanan pa natin to basta ang gawin mo ay mag-aral ka ng mabuti dyan. Tugon naman ni mama. Sa totoo lang, hindi ko alam kung papaano ko mairarao sa mga pangangailangan sa school. Hanggat maaari ay iniiwasan ko ang humingi sa kanila bilang tulong na rin. Ganon na lamang ang gulat ni Brian nang makita niyang gumagawa ko ng resume. Gusto ko kasing mag-part-time sana para matustusan ang pangangailangan ko. Mabuti na lamang at sinamahan ako ni Brian sa pamimigay ko ng resume. Ganon na lamang ang kabog ng dibdib ko nang makita kami ni Bien sa daan. Mabuti na lang at saktong ubos na noon ang resume na pinamimigay ko. Nang tanungin niya kami kung saan kami galing ay halos mautal pa ako sa pagsagot. Wala. Diyan lang, naisipan kasi namin ni Brian na maghanap ng meriendahan. Palusot ko sabay kalabit sa likod ni Brian. Agad naman siyang sumang-ayon sa sinabi ko. Tamang-tama. Pupuntahan sana kita para ayain kumain sa labas. Tara na. Pag-aya niya. Medyo magagabi na noon, kaya naman na iba ang plano ni Bien. Dinala niya kami sa isang resto bar at hindi ko maiwasang mailang sa tuwing pinagtitinginan kami ng mga kapwa namin customer. Meron pa ngang napagkamalang kaming magkuya habang ang ilan naman ay mag-ama. Ganon pa man Papa Dudut ay pilit ko na lamang na ipinapakita sa kanilang nagmamahalan kami ni Bien sa kabila ng agwat ng edad namin. Makalipas ang ilang minuto Papa Dudut ay nagpaalam na rin si Brian. May kailangan lang daw siyang i-meet na bagong kaibigan sabay kindat sa akin. Agad ko namang nakuha ang ibig niyang sabihin. May booking na naman ang kaibigan ko. Noon naman ay napansin ko medyo napaparami na ng nainom na alak si Bien. Kaya naman minabuti ko na siyang ayaing umuwi. Kinumbinsi ko na lamang ang mga kainuman niyang magmamaneho pa kasi siya. Pauwi na kami nang mapansin kong pagyewang-gewang na ang pagmamaneho ni Bien. Nangangamoy alak na rin ang loob ng kotse niya. Kasalukuyan ko siyang inoobserbahan nang mag-beep ang cellphone ko. Si Brian. Neng, hindi ako makakauwi ngayon ha. Tulog ako sa boarding house ng bago kong boylet. Ang laman ng mensahe niya. Hindi ko na siya nagawang replyan at bigla kasing inihinto ni Bien ang sasakyan sa may bakanting lote. Bahagya ako nag-alala nang bigla siyang napayuko sa manobela. Dama ko rin ang hirap niyang huminga. Sa pag-aalala ko ay pasimple kong hinagod ang likuran niya. Ayaw ko munang umuwi sa bahay ni Cole. Pwede bang sa boarding house mo muna tayo magpalipas ng gabi? Biglang tanong niya. Ha? Bakit naman? Lalo lang kasing napapagod ang utak ko kapag nakikita ko ang mga trabaho ko. Pwede ba yung hinihiling ko? Ha hindi pwede yan Andun kasi ngayon yung landlady namin pati yung mga ka-boardmates ko. Bakit ganun Nicole? Bakit pakiramdam ko kinakahiya mo pa rin ako? Hindi mo ata ako mahal Sabi niya habang seryosong nakatitig sa akin. Hindi yan totoo Bien. Mahal kita. Mahal na mahal.
Ayaw ko lang kasi na pag-isipan nila ako ng kung ano. Paliwanag ko. Pagkatapos noon, Papa Dudut ay bigla niya akong siniil ng halik sa labi. Kung hindi rin naman daw siya pwede sa boarding house ay mas makakabuti raw kung sa isang hotel na lang kami magpalipas ng gabi. Gusto ko sanang tanggihan ang alok niya pero dahil sa ayaw kong magtalo kaming muli ay pumayag na lamang ako. Habang naghahanap siya ng hotel na matutuluyan ay pasimple ko namang tineksan si Brian. Yun ay para ipaalam sa kanyang hindi rin ako makakauwi sa boarding house. Sa isang hotel kami napadpad at hindi ko maipaliwanag ang kamang nararamdaman ko nang nasa loob na kami ng kwarto. Mukha naman siyang walang balak na kung ano. Matapos niya kasing maligo ay agad siyang nahiga na para bang pagod na pagod. Nakahiga siya sa kabilang dulo ng kama nang mapansin kong parang tulog na si Bien. Doon ay binuksan ko na ang TV. Hindi pa kasi ako dinadalaw ng antok kaya nanood na lamang muna ako. Alauna na ng madaling araw nang namalayang kong nakatulugan ko na pala ang pinapanood ko. Isa pa sa nakapagpagising sa akin ay ang bigat ng nararamdaman ko sa tiyan. Si Bien nakayakap sa akin at mukhang himbing na himbing sa pagkakatulog. Dama ko na rin ang antok kaya naman inabot ko na ang ilaw para i-off. Ilang sandali pa ay naramdaman ko na ang paggalaw ng mga kamay niya pababa sa aking balakang. Hindi ko alam kung sa papaanong paraan ko siya pipigilan sa kung ano man ang balak niya. Napigilan ko naman ang kamay niya noong eksaktong papasok na ito sa bandang panloob na kasuotan ko. Kaya simple niyang inilipat sa mga pisngi ko ang kamay niya. Saka siya bumulong. Pagbigyan mo na ako, mahal. Ang tagal ko nang hinihintay ang pagkakataong to. Pagkatapos naman ito hindi kita pababayaan. Pag-aaralin pa kita kung gusto mo. Ibibigay ko lahat ng gusto mo. Pagkasabi niya noon, Papa Dudut, ay bigla ko naalala si Mama ang tungkol sa gamutan ni Papa kasabay ng pag-aaral ko. Marahil ngay si Bien na nga ang makakatulong sa akin. Hanggang sa naramdaman ko na lamang na sinisiil na pala niya ako ng halik mula sa aking labi pababa sa aking leeg. Dahil doon ay sandali akong nakalimot sa aking sarili. Hanggang sa unti-unti na nga akong natangay sa mga halik ni Bien. Nang gabing yun, Papa Dudut, ay sumang-ayon ako sa nais maganap ni Bien. At doon ay may nangyari sa amin. Kapwa kami pawisan nang matapos na ang lahat. Tulala pa rin ako habang namamalayang ko ang pagbangon ni Bien upang tunguhin ang banyo. Bigla kong naisip sina Mama at Papa maging ang mga pangarap nila sa akin. Dahil doon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko sa pagluha. Oo, Papa Dudut. Nagawa kong ibigay ang sarili ko kay Bien kapalit ng pangako niyang pag-aaralin ako at hindi dahil sa pagmamahal. Natigilan lang ako sa aking paghikbi nang namalayan ko ng pagyakap ni Bien mula sa aking likuran. Nagpasalamat siya sa tiwalang pinagkaloob ko sa kanya. Asahan mong tutuparin ko ang lahat ng ipinangako ko sa iyo, Nicole. Basta huwag ka lang sanang magbabago. Pabulong na usal niya habang nakayakap pa rin sa akin. At mula nga noon ay si Bien ang nagbibigay ng allowance ko. Hindi ko man gustong tanggapin pero wala rin akong magagawa. Kailangan ko makatapos ng pag-aaral kahit na sa anumang paraan. At tanging si Bien lang ang makakatulong sa akin. Lumipas ang ilang araw at buwan na gano'n ang naging buhay ko. At laging umaasa kay Bien pagdating sa pinansyal kong pangangailangan. Pinakiusapan na rin niya akong tumira na lamang sa bahay niya para makatipid kahit papaano. Alam ko namang kayang-kaya niyang bayaran ang upa ko sa boarding house. Gusto lang niyang makasama niya ako kaya kung ano-anong dinadahilan niya. At dahil nagsasama na nga kami sa iisang bubong ay madalas na rin na may mangyari sa amin. At kahit nga magdadalawang buwan na kaming magkasama ay wala pa rin kupa si Bien sa romansa. Hanggang sa nakikita ko na lang ang sarili kong pinaghahandaan ng bawat pagdating niya. Naliligo na ako 30 minutos bago ang oras ng pag-uwi niya. Sinasadya ko na rin magdamit ng sexing damit nang sa ganon ay maakit siya sa akin. Oo, Papa Dudut. Nagagawa ko na yon dahil sa pagkahumaling ko kay Bien at sa kanyang kakaibang talento. Martes ng hapon nang mapansin ko ang ilan sa kilos ni Bien. Nagiging bugnutin na kasi siya.
Nagagawa na kasi niyang taasan ang boses sa tuwing tinatanong ko kung saan siya galing. May mga pagkakataon na rin kasing ginagabi siya ng uwi. Napapansin ko din ang hindi niya paggamit ng cellphone. May mga ilang kliyente lang daw siyang kailangang iwasan, makukulit daw kasi ang mga ito. Gustuhin ko man siyang awayin, sa ganong estilo niya ay hindi ko naman magawa. Hindi ko kasi alam kung saan siya kukontakin sa tuwing ginagabi siya. Tuloy pakiramdam ko'y iniiwasan lang niya ako sa pangungulit sa kanya. Sumagi na rin sa isipan kong baka nga may kinakalokohan siyang ibang babae. Pero sa ngalan ng kagustuhan ko makapagtapos ay nagtitimpi na lamang ako. Kahit papaano kasi bumabawi naman siya kapag napapansin niyang nagtatampo ako. Matyaga naman niya akong sinusuyo. Hanggang sa mauuwi na lamang sa mainit na tagpo ang lahat. Para kasing natatanggal ko ang lahat ng pagod sa katawan niya sa tuwing pinagbibigyan ko siya. Kaya naman sa tuwing nangangalabit siya ay agad naman akong nagpapaubaya. Kaya naman sa tuwing naririnig kong ikinikwento ni Miriam ang tungkol sa hustler niyang boyfriend ay nakaka-relate ako. Pero iniiwasan ko pa rin magbanggit tungkol sa amin ni Bien. Ayoko kasing mag-isip sila na kung ano tungkol sa akin. Galing ako ng kantin nang makisabay sa akin si Miriam palabas ng school. Sakto kasing pauwi na rin siya mula sa isang klase niya. Nasa tapat na kami ng gate nang namataan ko na ang kotse ni Bien, kaya naman agad na ako nagpaalam kay Miriam. Parang may gusto pa nga siyang ikwento sa akin noon pero ipinagpalibang ko na lamang. Sigurado kasi akong patungkol lang yun sa boyfriend niya. Pero kinabukasan ay hindi pa rin ako nakatakas sa kanya. Pananghalian nang bigla niya akong ayain kumain sa kantin. Trip lang daw niya na ilibre ako. Gustuhin ko man siyang takasan wala na rin akong nagawa. Kalagitnaan na ng pagkain namin ang bigla niya akong tinanong. Boyfriend mo ba yung sumunod sa'yo kahapon? Biglang sumeryoso ang mukha ni Miriam. Oo, si Bien. Bienvenido, tama ba? Professor at architect, right? Sunod na tanong niya na talaga namang kinagulat ko. Ipinagtataka ko kung bakit kilala niya si Bien at kung bakit alam niya ang naging trabaho nito. Paano mo nalaman? Ako naman ang nagtanong. Girl, ayaw ko sanang sabihin sa'yo to pero yung boyfriend mo kasing yon, may asawa na. Tila ba nag-aalangan pa siyang sabihin sa akin yon? Ha? Paano ka naman nakakasiguro dyan sa mga sinasabi mo? Nairitang tanong ko. Habang biglang bumilis ang pintig ng puso ko. Nanginginig na ang tinig niya nang muli siyang nagsalita. Friend, siya ang ama nung dinadala ko noon. Naalala mo? Kaya hindi ko tinuloy yon dahil sa natuklasan ko may asawa na siya. Hindi ko na alam papadudod kung papaano pa ako tutugon sa mga sinabi sa akin ni Miriam. Friend, kahit itanong mo pa ang pangalan ko sa kanya, hindi maaaring makalimutan niya ako. Dugtong pa niya na tuluyang nagpaagos ng mga luha sa mata ko. Nasa daan na kami pauwi ni Bien pero narinig ko pa rin ang mga sinasabi ni Miriam na may asawa na ang boyfriend ko. Paulit-ulit itong umi-echo sa tenga ko at hindi ko alam kung papaano ko yon tatanggapin. Nanaloko ako. Maluha-luha na ako habang binabalik-balikan ko ang mga araw na ginagawa niya akong tanga. Mahal. Huy, kanina ka pang walang imik ah. At saka bakit parang umiiyak ah? May problema ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Bien. Oo, ikaw. Bakit mo nagawa sa akin yun, Bien? Bakit hindi mo sinabing may asawa ka na? Bakit ginawa mo akong tanga? Nanginginig na sigaw ko habang hindi ko na napigilan ang pagtulo ng mga luha ko. Teka, saan mo naman nalaman yan? Tanong niya habang itinatabi niya sa gilid ng daanan ng kotse. Alam ko na ang lahat, Bien. Ang tungkol sa inyo ni Miriam na minsan mo nang naging kabit at tungkol sa pagbubuntis niya. Alam ko na ang lahat kaya huwag ka nang magkaila pa. Bakit hindi mo kasi aminin ang katotohanan? Muling bulyaw ko. Gusto mong malaman yung totoo? Oo, Nicole. May asawa at anak na ako pero hindi ko sila kasama. Hindi ako ang kinikilalang ama ng anak ko. Alam mo ba kung sinong nakamulatan niyang ama? Yung lalaki ng asawa ko. Gustong gusto ko makasama ang anak ko pero hindi ako binigyan ng pagkakataon ng asawa ko.
Noon naman ay naluluha niyang sagot sa akin. Kahit na bien. Sana naman, noon pa lang sinabi mo na sa akin nang hindi ako nagmumukhang tanga. Patawarin mo ako, Nicole. Tao lang ako. Naduwag ako. Ayoko lang naman na iwan mo ako Pagsusumamo niya. Sa galit ko ay bumaba na lamang ako sa kanyang sasakyan. Patuloy pa rin ang pag-iyak ko kahit na nasa loob na ako ng tricycle. Pagdating ko sa bahay niya ay agad ko namang inasikaso ang pagliligpit ng mga damit ko. Desidido na talaga akong iwan si Bien. Wala na akong pakialam kung hindi man ako makapagtapos ng pag-aaral. Ang mahalaga ay maiayos ko ang buhay ko. Magagawa ko lamang yon kapag naitama ko na ang matagal na palang mali sa buhay ko. Ang pakikipagrelasyon kay Bien. Nasa bus na ako papunta sa amin nang mapansin ko ang pag-ilaw ng cellphone ko. Si Bien ang panayang tawag. Kasunod noon ay ang text ni Brian at hinahanap ako dahil nasa boarding house daw si Bien. Maging si Brian ay ayaw ko munang replyan sa sobrang dami kong iniisip. Sunod-sunod din ang mga mensaheng natatanggap ko mula kay Bien, pero sa inis ko ay binara ko na lang kaagad. Baka kasi may masabi pa siyang ikalambot ng puso ko. Wala akong kaalam-alam sa mga text niya, pero nagawa ko pa rin mag-reply sa kanya. Nakiusap ako na hanggat maaari tantanan na lamang niya ako at ayusin na lamang ang kanyang buhay. Marami pa siyang text na dumating after ng mensahe ko pero hindi ko na nabasa pa dahil pansamantala ko munang in-off ang CP ko habang nasa biyahe ako. Nasa gate na ako ng bahay nang makita ko si Mama na abalang nagdidilig ng mga halaman. Habang si Papa naman ay nakahiga sa isang folding bed na tila ba nagpapahangin. Sobrang pangungulila ko sa mga magulang ko ay dali-dali ko silang tinungo upang yakapin. Idinahilan ko na lamang na na-miss ko sila kaya ako naluluha. Ayoko kasing ipaalam sa kanila ang naging kalagayan ko. Isang araw na tiniis kong hindi i-on ang cellphone ko, Papa Dudut. Hanggang sa makaisip akong palitan ang number ko at tanging si Brian lang ang tinext ko. Nakwento ko na sa kanyang lahat at maging siya ay naloka rin. Makakaasa ka friend na never kong i-give luck sa kanya itong new number mo. Ilang araw na rin niya akong kinukulit Plan ko na rin lumipat ng boarding house ko, total wala ka naman dito. Nabanggit ko na rin sa kanya, Papa Dudut, ang plano kong huminto na muna sa pag-aaral. Nang sa ganoon ay may katuwang sina Lola at Mama sa pag-aalaga kay Papa. Isang hapon, pauwi na ako mula sa palengke sakay ng tricycle, akmang kukunin ko na ang pitaka ko para sa pamasahe nang may nakapa akong mga bato sa bulsita ng aking bag. Nang silipin ko'y bigla kong naalala si Jude. Ang mga bato kasing yon ay ang iniwan niya sa akin noong bago siya umalis. Kaya naman naisipan kong sadyain ang ilog na madalas naming tambayan. Habang nakaupo ako sa gilid ng ilog ay muling bumalik sa aking isipan ang mga pangit kong karanasan. Saka ko nilabas ang mga bato sa aking bag. Para sa taong nanloko sa akin tulad ni Bien. Pinagmukha niya akong tanga. Usal ko sa aking sarili sabay itsa ng pulang bato sa ilog. Simbolo ng galit ko na aking nararamdaman. Sa sobrang bigat ng nararamdaman ko ng mga oras na yon ay hindi ko na napigilan ang humaguluhol habang nakayuko. Pagkatapos ng ilang minuto ay nagpasya na rin akong umuwi. Panigurado kasing hinahanap na ako nina Mama at Papa. Pinilit kong ayusin ang sarili ko upang hindi nila mapansing umiiyak ako. Lalo na ni Lola na alam kong hinihintay na ako sa palengke. Sa mga sumunod na araw ay naging abala ako para sa aking pag-aalaga kay Papa. Natuwa ako dahil kahit papaano ay bumubuti na ang kanyang kalagayan. Biniro pa nga ako ni Lola noon na ako lang pala ang hinihintay ni Papa para tuluyan siyang gumaling. Madalas ko na ring nasasamahan si Mama at minsan si Lola sa pamamalengke. Pauwi na kami ng bahay nang mapansin ni Lola ang isang regalong nakasandal malapit sa gate namin. Agad niyang nahulaang para sa akin yon dahil nga sa kaarawan ko. Saka na lamang namin napansin ang pangalan ko nakasulat sa balot nito. Maging si Mama ay walang ideya kung saan galing. Nang buksan ko ang regalo ay isang frame ang laman nito.
Nakapinta dito ang isang larawan ng ilog kung saan ay may babaeng nakayuko na tila ba may pinagdadaanan. Ilang sandali pa ay namukhaan ko ang damit na suot ng babae sa larawang nakapinta. Yun yung blouse na suot ko noong makaalala akong pumunta ng ilog. Ibig sabihin, nung araw na yon ay kasalukuyan na pala akong ginuguhit ng taong may bigay ng regalo. Napansin ko ring may nakasulat sa ibaba ng batong kinakaupuan ko sa larawan. Kule. Kule? Isang tao lang ang tumatawag sa akin ng ganito, ma. Tuwang-tuwang sabi ko. Si Jude. Sabad ni Papa mula sa aming likuran. Tama ka pa. Si Jude. Nagbalik si Jude. Pasigaw na sabi ko sa sobrang sayang nararamdaman ko. Nang oras ding yon, Papa Dudut ay agad kong tinungo ang ilog kung saan kami madalas magtagpo. Doon ko na rin nakitang may nakaukit palang palayaw ko sa bato. Bagay na hindi ko napansin noong huling pasyal ko. Si Jude lang ang maaaring gumawa noon, kaya naman ang mga oras na yon ay agad kong dinukot ang batong kulay berde sa aking bag. Saka ko nilagay sa tabi ng puno malapit sa ilog. Nang biglang may nagsalita mula sa aking likuran. Ibig bang sabihin niyan masaya ka? Tama ba ako? Jude? Jude? Nagbalik ka nga! Tama ang kutob ko! Nagbalik ka! Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Maluhaluhang usal ko. Nang mapansin niyang naluluha na ako ay agad niya akong niyakap. Papa Dudut. Walang paglugaran ang kasiyahang nadarama ko ng mga oras na magkayakap kami ni Jude. Agad siyang humingi ng tawad sa hindi niya pagpaparamdam. Hindi raw kasi naging madali ang unang buwan nilang mag-ina. Base sa kwento niya, kahit nasa malayo sila ay bantay sarado pa rin sila sa mga kamag-anak ng papa. Alam mo ba, noon pa lang mahal na kita, Kule. Natatakot lang kasi ako kay papa mo kaya hindi ko masabi-sabi. Ako rin, Jude. Noon pa may ikaw na ang tinitibok ng puso ko. Pero marami ka pang hindi alam sa pagkatao ko, Kule. Lahat tayo ay may kapintasan sa buhay, Jude. At kung ano man yan, buong puso ko pa rin tatanggapin. Nakangiting sabi ko. Sa kanya ako muling niyakap. At nung araw ngang yon ay naging kami ni Jude. Bawat araw namin ay napakasaya. Lalo na sa tuwing kami ay nagkikita. Napadalas na rin ang tambay namin sa tabing ilog at tila ba nakakalimutan ko ang lahat ng mga mapapait kong nakaraan. At yun ay dahil kay Jude. Vocational course lang ang natapos niyang kurso dahil sa kagipitan. Gustong gusto na nga daw niyang umuwi sa amin pero sa tuwing maiisip niya si Uncle Joselito, ang makakasama niya ay agad na nagbabago ang kanyang isip. Kaya naman minabuti na lamang niyang mamasukan bilang waiter habang siya ay nag-aaral. Napag-usapan na rin namin ang pagbuo ng sarili naming pamilya. Balang araw, hanggang sa naalala ko siyang tanungin patungkol sa kanyang mga magulang. Kung ano ba talaga ang totoong kwento nang bigla nilang pag-alis na mag-ina. Dahil kung tutuusin na meron din na kursong nais ng mama niya dito sa probinsya. Kung bakit pa kailangan nilang lumayo. Sa kanya ikinuwento sa akin ang buong detalye. Maging siya pala ay hindi nakapaghanda sa plano ng mama niya na pag-aralin siya sa malayo. Bigla na lamang daw siyang isinama ng walang kamalay-malay kung saan sila magpupunta. At bigla na lang din daw inamin sa kanya ng mama niya ang dahilan na kaya pala ganong kalupit si Uncle Joselito sa kanya ay dahil hindi niya itutunay na ama. Lagi nga kitang iniisip noon Ipinagdadasal ko na sana pagbalik ko wala ka pang asawa. Ganon? Ang bata-bata ko pa kaya? Pabirong sagot ko. Ikaw, Kule, anong mga pinagkabalahan mo habang wala ako? Nagkaroon ka ba ng boyfriend? Biglang tanong niya. Kaya naman biglang bumilis ang pintig ng puso ko at hindi ko kasi alam kung anong isasagot ko sa tanong niya. Idinahilan ko na lamang na nagkaroon ako ng boyfriend pero nagkahiwalay din kami. Saka ako nangambang baka may susunod pa siyang tanong. Hanggat maaari kasi ayokong malaman niya ang patungkol kay Bien. Ang edad niya maging ang nakaraan ko sa kanya. Masaya ako, Papa Dudut, sa nagiging daloy ng relasyon namin ni Jude.
Kahit pa nga minsan ay naapektuhan pa rin kami sa sitwasyon niya sa kanilang tahanan. Kung may magagawa lang sana ako nang mabigyan ko man lang ng kapanatagan ng loob ng mahal ko. Matagal na kasi niyang inaasam na makita ang kanyang ama. Nababanggit rin niya sa kanyang ina pero wala naman itong ginagawang hakbang. September 12 nang mapag-usapan namin ang patungkol sa aming kasal. Kalakip noon papadudot ang pangako namin sa isa't isa. Pangako magsusumikap kaming makatapos ng degree course para sa ikakaganda ng aming kinabukasan. Namanhika na rin si Jude kasama ang kanyang mga magulang. Nang hingin nila ang kamay ko ay agad namang sumang-ayon sina mama at papa. Ganon pa man ay alam kong hindi pa rin kumpleto ang kaligayahang nararamdaman ni Jude hanggang sa dumating ang isang araw na mag-ring ang cellphone ko. Si Jude ang nasa kabilang linya. Kule, mahal ko. Wish granted. Ipapakilala na raw sa akin ni mama ang tunay kong ama. Talaga? Pupuntahan ka dito ng tunay mong ama? Baka naman pagsiloson pa siya ni Uncle Joselito. Ewan ko. Ang sabi naman ni mama nung huli silang mag-usap ng tunay kong ama may minahal na itong babae kaya wala nang rason para magselos pa si Papa Joselito. Di maganda kung ganon. Masayang tugon ko kay Jude. Bukas sa engagement party natin, inaasahan kong dadalo ang tunay kong ama. Masaya ako sa magandang balita ni Jude at kahit papaano'y magkikita na rin sila ng taong matagal na niyang pinapangarap na makita. Ang kanyang ama. Kaya naman ang oras ding yon ay inihanda ko na ang sarili ko maging ang damit na isusuot ko. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya papadudot upang magmukhang maganda para sa aming engagement party. Masaya ako dahil kahit papaano ay nakayanan na ni Papa ang umattend kasama sina Lola at Mama. Naging maayos naman ang pagtanggap sa amin maging ng ilan sa mga kamag-anak nila. Batid ko din na wala pa ang sinasabi ni Jude na tunay niyang ama. Halos lahat kasi ng kamag-anak niya ay kilala ko na. Ayon na rin sa kanya ay on the way pa lamang ito. Kapansin-pansin ang excitement na nararamdaman ni Jude. Kada minuto kasi panay ang dungaw niya sa bintana para tanawin ko may humintong sasakyan. Habang naghihintay ay minabuti kong tulungan ng mama ni Jude sa paghahain ng pagkain. Nang may narinig siyang sasakyan na huminto ay agad itong nakilala ng kanyang ina. Ito na raw ang hinihintay na bisita. Kaya naman minadali kong ayusin ang aking sarili at umupo na sa hapagkainan. Jude, siya ang iyong ama. Siya ang papa. Bienvenido mo. Narinig kong sabi ng kanyang ina. Ganon na lamang ang gulat ko nang marinig ko mula sa aking likuran ng pagbanggit ng mama ni Jude ng pangalan ni Bien. Si Bien na ang tunay na pangalan ni Bienvenido ay ang tunay na ama ni Jude. Siya pala ang taong matagal nang pinapangarap na makita ng mahal ko. Si Bien na minsan ko nang minahal at pinagkalooban ng aking sarili. Lutang pa rin ako habang pinagmamasdan ko ang madamdaming paghaharap ni Jude at ni Bien. Hindi pa rin ako makapaniwala papadudot na may koneksyon sila sa isa't isa. Sa kanya isa-isang kinamayan ng mga kamag-anak ni Jude at nagulat pa si Bien nang makaharap niya si Papa. Uy pare, kumusta? Bakit andito ka? Kakilala mo rin pala ang pamilya ng aking anak. Tanong niya kay Papa habang ikinakalat ang paningin na animoy may hinahanap. Parang gusto ko nang mag-walk out ng mga oras na yun upang sa ganon ay hindi na kami magpang-abot ni Bien. Natatakot ako sa kanyang magiging reaksyon kapag ipinakilala na ako ni Jude bilang fiancé niya. Napalagok pa ako ng tubig sa sobrang kabang nararamdaman ko habang sa nangyayari na nga ang kinakatakutan ko. Ang pagpapakilala sa akin ni Jude kay Bien habang nakaharap ito sa aking ama. Siya po kasi ang ama ng babaeng nakatakda kong pakasalan, si Nicole. Sabay lapit sa akin ni Jude. Pigil hininga pa akong humarap sa kanila nang makita ko ni Bien ay biglang napawi ang ngiti ng kanyang mga labi. Siguro'y nagtataka siya kung bakit gano'n na lamang siya kabilis pinalitan o baka iniisip niyang nakaplano ang lahat. Hindi ko alam papadudot. Hindi ko alam kung anong iisipin ko ng mga oras na magkaharap na kami ni Bien.
Bahagyang huminto ang mundo ko nang lapitan niya ako. Wala kasi akong ideya kung ano ang gagawin niya hanggang sa nakita kong inabot niya ang kanyang palad sa akin. Hi Nicole. My pleasure to meet you. Noon ay naiilang pero nakangiting sabi niya. Wala din akong ideya kung nararamdaman niya ang panginginig ng aking kamay ng mga oras na yon. Nagpanggap siyang hindi niya ako kilala. Batid kong pinipigilan lang niya ang kanyang emosyon ng mga sandaling yon. Di ba nabanggit mo noon na may babae ka na kinakasama? Kumusta na kayo? Bakit hindi mo siya kasama ngayon nang naipakilala mo sa amin? Sunod-sunod na tanong ni Uncle Joselito kay Bien sa hapagkainan. Sad to say, hindi ko na siya kasama ngayon. Iniwan na niya ako ngayon sa kagustuhan niyang ayusin ko ang buhay ko. Masakit na mahirap pero kailangan kong kayanin. At ang huling balita ko ay may minamahal na siyang iba. Ano pa nga ba magagawa ko? All I have to do is to set her free kung sa kanino talaga siya masaya. Hindi mo ba siya ipaglalaban man lang? Sayang din kasi. Kamo nga sa akin, siya na ang babaeng mamahalin mo ng panghabang buhay. Sabad naman ang mama ni Jude. Wala kailangan ko siyang palayain. Di ba gano'n naman pag mahal mo ang isang tao? Ibibigay mo ang lahat ng ikakasaya niya. Kahit masakit, kahit mahirap. Biglang sumeryoso ang titig niya sa akin para akong matutunaw sa kinakaupuan ko ng mga oras na yon. Huwag po kayong mag-alala. Naniniwala naman akong balang araw ay matatagpuan niyo rin ang babaeng makapagpapasaya sa inyo. Tulad ko kay Nicole. Nakangiting sabi naman ni Jude. Sana nga anak. Sana nga. Sa ngayon kasi ay masakit pa. Tugon naman ni Bien. Sa totoo lang papadudot ay lutang na ako mula noon. Hindi ko alam kung ano ang tamang ikikilos ko. May mga pagkakataong nagbabangga ang tingin namin ni Bien. Kapag gano'n ay ako na ang unang lumilihis ng tingin. Kitang kita ko kay Jude ang kasiyahan ng mga oras na yon at bagay na matagal ko na rin pinapangarap para sa kanya. Yun nga lang ay hindi ko naman inaasahan na may koneksyon rin pala sa akin ang taong matagal na niyang inaasam na makita. Ganon pa man ay pinilit ko na lamang na huwag magpa-apekto. Total ay mukhang wala naman ata sa plano ni Bien ang magsalita. Ang buong akala ko'y doon na magtatapos ang tagpo namin ni Bien. Habang abala ang lahat ay muli kaming nagpang-abot sa kusina. Bakit Bien? Bakit hindi ka nagsalitang kilala mo ako? Seryosong tanong ko sa kanya. Ngayon lang ako magpapakaama sa anak ko Nicole. Kaya gagawin ko ang lahat mapasaya lang siya. Kahit na ang kapalit pa nun ay pasakit sa akin. Sagot niya sa mahinang tinig. Batid ko pa rin ang lungkot sa kanyang mukha. Hindi ko naman alam Bien. Isa pa ay dati na kami nagmamahalan ni Jude. Mula nung bata pa kami. Relax Nicole, hindi mo kailangang magpaliwanag. Okay lang ako, basta mahalin mo ng tapat ang anak ko ha? Pagbibilin niya na tinugunan ko ng pagtango. Mula ng araw na yon, papadudot ay parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Wala na akong dapat ikatakot sa aking nakaraan at ipinagpapasalamat ko yon kay Bien. Dahil handa siyang kalimutan ng lahat. Alang-alang sa kaligayahan namin ni Jude. June 18, 2008, nang matagumpay na naganap ang pag-iisang dibdib namin ni Jude, papadudot. Marami kaming naging panauhin, si Bien ang sumagot sa lahat ng gasto sa aming kasal, binigyan niya kami ng kaunting halaga para sa aming pagsisimula. Sa ngayon din, papadudot ay kapwa na kaming nakapagtapos ng degree courses ni Jude. Kasalukuyan na siyang nagkatrabaho sa Dubai habang ako naman ay abala sa karinderyang na itayo naming mag-asawa bago siya umalis. Dalawa na ang aming supling, si Gracel, ang aming panganay at si Louie ang bunso. May iba na ring pamilya si Bien, natagpuan na niya ang babaeng ko kompleto sa kanya. Hanggang dito na lamang ang aking kwento ng buhay at pag-ibig ko papadudot. Maraming salamat sa iyo papadudot at kung sakaling mapaunlak kang mabasa ito, ang aking sulat ay hangad ko ang lalong paglayog ng inyong programa. Naway kapulutan ito ng aral at inspirasyon ng inyong mga masusugid na tagapakinig. Lubos na gumagalang ang inyong kapuso at kabarangay, Nicole.
Mga kabarangay, ang Barangay Love Stories theme song entitled Ala Ala 2016 version ay inawit po nila Jopper Real and JB Ramon. At ang istoryang ito na mula sa sender nating si Nicole ay isinalin ang panulat para sa radyo ni Michelle Batan. May mga pagkakataon na magsasabi sa atin na tama nga ang kasabihan na ang pagpaparaya ay pagmamahal. Ang mahalaga ay ang katotohanang nagmamahal ka sa taong pinili mong samahan ngayon. Ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories.